channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Hello my dear, magandang umaga po sa ating lahat. Kung hindi mo naman po umaga napapanood ang ating reading, ikaw po ay binabati ko ngayon pa lang ng magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Collective reading, ang gamit po natin my dears yung ating black card. Hoping na energy mo ang masagap natin today. Kung hindi man energy mo ang masagap natin today, huwag pong mag-alala kasi we will try our best na makagawa pa po ng collective reading gamit ang ating black card. Sa black card po natin, lahat ng alas ay merong posisyon. Okay? Diamonds, pera, speed, konektado sa mga elemento, okay? Psychological warfare. Flowers, may kinalaman sa yung destination. Minsan, blockage yan. Heart, may kinalaman yan sa yung puso. Relationship, love. Very specific din tayo sa gender dito, my dear, at saka sa zodiac sign. Okay? Kaya minsan lang ako gumagamit ng black card because masyado tong card na to. Okay? So not for everybody talaga ang black card. Okay. Anyway, let's go na tayo. Mag-i-start tayo sa 12 cards and then bababa tayo sa 6 cards and then mag-e-end tayo sa 3 cards. Kumusta naman po ang lahat? I hope na nasa mabuting kalagayan po. And salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng ating mga readings, ng ating mga uploads. Thank you very much. And ganoon din po sa ating mga bagong subscribers. Thank you po. Okay? Okay na to my dear. Ready na tayo. Teka nga, yung aking pusa ay pinaglalaruan yung headset. Mamaya ito'y ano na naman mamaya, sira-sira na naman. Ayan o, ginangata-ngata nyo yung headset ko. Okay. Hanapin na natin yung 12 cards mo. The Queen of Diamonds. Babae, very loving, very caring. Energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. The Five of Pentacles, problema sa pera. Okay? Ayan. Nagkakaroon ng problema sa pera. Kasi ang Five of Diamonds or the Five of Pentacles, energy yan na may problema sa pera. The Six of Pentacles or the Six of Diamonds. Mabait ka talaga oh. Kasi may Six of Diamonds ka. Ibig sabihin gusto mong tumulong talaga. Busilak ang puso mo my dear. Kaso, baka sa sobrang kabusilakan ng puso mo, my dear, kaya ka naghihirap ngayon. Ha? Baka lang ha, ina-assume ko lang. Or baka naman din,
Gustong-gusto mo talagang tumulong, wala ka lang pera. Ayan. Kasi mabait ka eh, mabait ang puso mo. Once again, Taurus, Virgo, and Capricorn, babae. Babae ha. Nine of Sword, stress. Stress oh. Nine of Sword. Nai-stress ka, my dear. Nagkakaroon ka ng problema sa pera ngayon. Nai-stress ka. Okay? The Ten of Sword, parang gusto mo nang sumuko, my dear. Okay, Ten of Sword oh. Gusto mo nang sumuko. Problema sa pera to. The Ten of Cups, pamilya, relationship. Umiikot sa pamilya, relationship oh. Kaso stress eh. May stress akong nakukuha dito, my dear. The Ace of Hearts. Diba nung sabi ko, ang alas, napaka-importante ng role sa reading natin. At ngayon, my dear, ang lumabas ay Ace of Hearts. So, kinukonfirm lang nito na ang issue mo talaga dito, ang pinakaibabaw, pera, pero ang pinakailalim, relationship. Nasa relationship, nasa puso, my dear, ang problema. Yung sinabi ko kanina, na baka nasusobrahan ka ng bigay, yung wala nang natitira talaga sa'yo, my dear, okay? Eto yon. Kasi nauna tong Five of Pentacles at saka Six of Pentacles, tapos nag-stress ka sa energy ng Nine of Sword. Sa Ten of Sword, my dear, ito yung, kung babalik tayo sa tarot, ito yung lalaking nakadapa na napakaraming saksak sa likod, okay? So, nai-stress ka talaga dito. Actually, ang nakukuha ko sa Ten of Sword, you feel like giving up. No, talagang nai-stress ka talaga. Kasi nai-stress ka, grabe ang stress mo talaga. Dito sa na to, relationship to, itong combination ng, maganda naman tong Ten of Hearts, kaso kasi to konektado sa mga manifestation. Ibig sabihin, gusto mo ma-save yung relasyon, gusto mo ma-save yung connection, pero lately nagkakaroon ng mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Ang dami mong gustong gawin, pero pera talaga ang problema. Eto naman, sabi ko, ang alas, highlighter talaga siya ng buong reading natin. So, eto, maliwanag to na puso talaga ang problema mo, ha? As in, puso talaga. So far, iisa pa lang na element ang nandito. Aries, Leo, and Sagittarius na babae. The Three of Pentacles, my dear. Ang Three of Pentacles is tulungan. Kailangan ng tulungan, ha? Kailangan ng tulungan. Ayan, wala sigurong tulungan sa loob ng relationship, my dear. Ayan, kasi magkasunod sila nung alas. Nagigitnaan. Sa tarot based pa rin ako, my dear, kahit ito yung ginagamit ko na card. Ang Three of Pentacles or the Three of Diamonds, ito yung nagko-collaboration. Nagtutulungan, my dear. Kaso, meron kang Nine of Swords over here. So, hindi ko masasabi na merong tulungan na nangyayari. Kasi, yung arrangement ng card natin is nag-umpisa talaga sa mabigat papunta sa kanya. So, definitely, walang tulungan na nangyayari sa loob ng connection or ng relationship. Ang problema dito, my dear, is parang gusto mong i-survive yung connection o yung relationship. The Four of Wands, yes. Gusto mong i-survive yung relationship. Kaso nagkakos na talaga siya ng stress talaga sa'yo. Ang bigat ng energy talaga. Okay? Mahal na mahal mo tong tao na to. Kasi to the point na kaya mo or gusto mong magsakripisyo, my dear. Kaso parang nauubusan ka na rin hindi mo na rin alam kung paano mo talaga iintindihin or unawain or parang susolusyonan yung connection ninyong dalawa. Okay, we have here the Seven of Pentacles, harvest time to, my dear. Napapagod ka na, my dear. Napapagod ka na definitely sa partner mo. Yun ang nakukuha ko dito.
napapagod ka na sa partner mo, nai-stress ka na sa partner mo, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Pero gustong-gusto mo mailigtas yung connection, yung kung ano yung meron kayo, okay? Ayan o, meron kang 10 of sword, 10 of sword, 9 of sword. Dito sa baba kasi, eto maganda ang 10 of ano kasi, kung maganda lang sana yung mga supporting cards niya, maganda ang 10 of hearts. Maganda yan. Kasi ibig sabihin, yung relationship punong-puno ng pangarap. Kaso, ang bigat ng mga supporting cards, my dear. Ang bigat ng mga supporting cards, okay? So, tingnan natin. Punta na tayo sa 6 cards. Pero ang problema, okay, konektado sa pagmamahal. Sabi ko, my dear, kanina, baka nasusobrahan ka ng bigay. Paalala ko lang ha, pag may involved na ibang tao sa buhay natin, kailangan give and take yan. Hindi pwedeng iisa lang ang gumagalaw kasi ito yung mangyayari sa'yo, ma-stress ka, mape-pressure ka talaga ha. Okay. Kailangan gawin din nung partner mo or kung sino man yan, yung part niya sa loob ng relationship. Hello, Joanne. Na-receive ko Joanne, Carmela, Patricia, Princess, Steven, Carlo, number 18, number 34, number 6, Steven, hello, Michael, hi, Diane, or Diana, Martin, Tom, yung mga binabanggit ko po na pangalan, yan po yung nare-receive ko na energy na konektado sa reading na ito. And also yung number po. Okay, na binabanggit ko. I'm also seeing 41, Clarice, hi Tom, Carlo, hello, Patricia, hello, Princess, hello, Anne, hello, "41", 34, 18, paulit-ulit lang ah. The 6 of Wands. This is energy of success. Ay, okay. The 6 of Wands and the 10 of Hearts. Okay. The 5 of Pentacles, problema sa usapin ng pinansyal. And the 8 of Wands. Teka lang ha. The 2 of Hearts. Ay, yun lang. Kala ko okay na. Kasi pagdating dito, nag-release siya kaagad ng positive na energy. Kasi ang 6 of Wands is energy ng success ito. Tapos lumabas na naman siya dito. Ayan. Pero lumabas kasi si 5 of Pentacles. So I think parang ilalaban mo talaga to, my dear, hanggang sa kaya mo yung connection. Okay? Eto, I think tuloy-tuloy pa rin talaga yung problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Talagang problem is just like tuloy-tuloy pa rin sa loob ng connection. We have here the energy of the Two of Cups. Ang Two of Cups is another energy to. Bagong mukha, bagong energy, okay? The Ten of Sword, okay.
Humopia ako dito sa reading na 'to. Akala ko ano na siya, yun na talaga siya, magiging okay siya at magiging successful siya. Pero so far, my dear, based on the card, itong connection na ito, ayan, ilalaban mo 'to hanggang sa kaya mo talaga, okay? Ilalaban mo siya. So far, wala na dagdag na zodiac sign over here. Taurus, Virgo, and Capricorn na babae. Ilalaban mo 'to, my dear, hanggang sa kaya mo. Pero sunod-sunod po ang problema. Ayan, Five of Diamonds and the Eight of Wands. Somehow, kailangan ng pagbabago. Okay? Kailangan ng pagbabago sa loob ng relationship. Kinakailangan talaga ng matinding changes, lalo na sa usapin ng pinansyal. I hope mapag-usapan ninyong dalawa ito. Dito, may bagong energy akong nakuha dito, my dear, sa energy ng Ten of Sword. So, wala pa siya dito sa reading natin, di siya lumalabas. Titingnan natin dito sa 3 cards na last natin. Pero pakiramdam ko, mayroong energy na may Ten of Sword over here eh. So, probably merong shadow figure. Pag sinabi kong shadow figure, ibig sabihin may tao na papasok sa loob ng relationship ninyo, my dear, na lalong magpapabigat nung energy, ha? So, ayan. Possible din na selos ito. Itong dalawa na ito. Okay? Kasi once again, merong itong Ten of Swords na ito, lumabas na to kanina dun sa 12 cards natin. So, possible na selos ito, my dear. Pero, based on the energy, nakukuha ko na meron talagang bagong energy na papasok sa loob ng relationship, okay? Parang magiging outlet yung tao na yon, okay? Parang siya yung magiging labasan ng mga kung ano man yung mga outlet sa loob ng relationship, okay? In short, para siyang magiging libangan, ganon. Okay? And magsiselos ka ng matindi sa tao na yon, my dear. Pagseselosan mo talaga yon. Okay? So, tingnan natin. Kala ko yun na talaga siya. Kasi ang ganda nitong pasok nitong dalawa na to. Pero kaya to gumanda kasi nakuha ko kanina sa unang reading natin na 12 na ipaglalaban mo talaga ang pagmamahal mo dito sa tao na ito. Pero eventually, tama ako, may selos na mangyayari. Okay, like magkakaroon na ng selosan or something, yun na nakukuha ko dito. May bagong person na papasok sa relationship nyo. Dadagdag sa tension. And I hope pag-usapan talaga ninyo to. Okay, mapag-usapan ninyong dalawa yung inyong relationship. Masettled talaga yung mga issue. Kasi sinasabi, kailangan ng matinding pagbabago sa loob ng connection or sa loob ng relationship. Lalo na sa paghawak talaga ng pera. Ang lakas ng energy ng puro selos, no? Selos, selos, selos. Okay, tingnan natin yung last 3 cards natin. Okay. The Eight of Wands. The Two of Cups. Ito talaga siya. Magkasunod tong dalawang to kanina. And the Six of Hearts or the Six of Cups. My dear, may babalik from the past. Okay. So, eto, kanina, nung nilatag ko yung 6 na card, actually, sa pagkakatabi ng 8 of Wands at saka ng 2 of Cups, hindi ko lang na-mention. Pero pakiramdam ko, may tao din na gustong bumalik sa buhay mo.
Okay. So, hindi lang pero as of this moment may selosan na nangyayari 'no, may selos na nangyayari, probably nagsiselos sa partner mo, okay, especially kung you are the queen of diamonds, okay, you are the, energy ng earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, okay. So, matindi ang selos mo, grabe ang selos mo na nangyayari, as of this moment sa partner mo, okay. Pero based dito sa energy, okay, merong tao na gustong bumalik from the past. Okay, sa energy mo. Okay, eto siya, si Two of Cups. Gusto niyang bumalik sa'yo. Okay, tatanungin nga natin yung cards, okay? Kasi medyo ano tama po ba ang nare-receive ko na energy na may current na gustong bumalik sa energy ng collective? Isang card lang 'to, my dear. 'Pag nag-red 'to, yes, oo. May gustong bumalik, my dear. We have here the energy of the Four of Diamonds. May gustong bumalik sa buhay mo, my dear. Gustong-gusto niyang bumalik. And I think ito yung magko-cause talaga ng matinding selos for both of you. Kasi may gustong mag-reach out sa'yo. Okay? May gustong mag-reach out sa'yo. This is connected from the past. Kaso ang problema is in a relationship ka. And gustong-gusto mong iligtas yung relationship ninyong dalawa or gustong-gusto ninyong ayusin yung relationship ninyong dalawa. Pero sad to say, yung relationship kasi ninyong dalawa is parang nagkakaroon ng problema. Ikaw, nagde-develop ka, my dear, ng ang pinakamagandang ano dito, paliwanag sa kanya is nag-o-overthink ka na may ginagawa yung partner mo. Okay? Something like that. Which is hindi ko naman ma-assure. Okay, tingnan nga natin. Tanungin natin, may ginagawa ba yung partner niya? Or let us say, consider dito yung may kinakausap, may piniflirt, something like that. Yes, totoo yung hinala mo. So, ayun na, nag-red na siya. Okay, posibleng katrabaho, posibleng kakilala, okay? So, nagkakaroon ng selos, okay? Sa side mo, my dear, meron din siyang pinagseselosan from the past. Okay? So, may selos na nangyayari dito, my dear. So, siya, may nagseselos ka rin sa kanya, and then siya, nagsiselos din siya sa'yo. And lalo pa tong iigting tong selos na to, my dear, kasi itong energy ng past is willing to, my dear, na bumalik. Willing to na mag-reach out sa'yo. Okay? Willing to na mag-reach out sa'yo at makipag-usap sa'yo, my dear. Now, which is ang mangyayari dito, my dear, is gugulo to sa isipan mo kasi hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo kasi hindi ka na happy. You are no longer happy with this connection kasi pressure na to napipressure ka na sa loob ng relationship. Ang pinaka main issue is pera. Pangalawa, sabihin na lang natin trust issue mo dito sa partner mo. Matindi ang trust issue mo sa partner mo. Ngayon, sa pagbabalik nitong person from the past kasi meron kang energy ng Six of Hearts over here, ayan, 'di ba? Sabi ko kanina dun sa 6 cards, may papasok na energy. So eto sa pagbabalik ng energy from the past, okay, person from the past, medyo magugulo ka. And I am back. Pasensya na po kayo, may tumawag. Kailangan ko munang sagutin. Okay? So, nandun na ako sa part na may babalik sa'yo. Okay? Ang 8 of Wands kasi message to, my dear. This is a message. Okay? Kahit i-search mo to, 8 of Wands, 8 of Flowers, message to. Okay? Possible na magme-message sa'yo to. Magpaparamdam sa'yo, my dear. Babalikan ko yung sa partner mo ngayon, ha? May tension na nangyayari sa partner mo, sa'yo at saka sa partner mo ngayon sa pera. Pero love na love mo tong partner mo na to. You are willing to do kung ano yung kaya mong gawin, my dear, para mai-save yung relationship ninyo. Pero at the same time, nadidrain ka na.
malala ang trust issue mo sa partner mo na 'to. You don't trust your partner talaga, pero love mo siya, ha. Pero you don't trust your partner talaga, may trust issue ka dito. And kinonfirm naman na dito, my dear, na possible na totoo yung kutob mo sa kanya. Ayan, oh, actually nag-yes, oo, totoo yung kutob mo sa kanya, hindi possible, totoo yung kutob mo sa kanya na meron siyang pine-flirt at meron siyang nilalandi, okey. Dito, my dear, may babalik sa buhay mo. This is energy from the past, itong Two of Cups. And eto, my dear, yung magko-create ng matinding tension sa'yo at sa loob ng relationship mo kasi napapagod ka na sa relationship na 'to, pero at the same time, gusto mo rin kasing maging masaya at gusto mong lumigaya. Ngayon, ito kasing energy ng nakaraan, meron ka ring something dito sa tao na 'to. Ibig sabihin meron kayong siguro may nangyari sa inyo in the past, okay? There's something kasi merong Four of Diamonds kasi 'to, eh. So, ibig sabihin may certain issue din kayo before. Pero at the same time, probably walang closure, 'di ba? Kasi guguluhin niya yung buong relationship mo, eh. Yung relationship mo talaga lalo siyang actually, magulo na yung relationship niyo, lalo pang guguluhin, my dear, sa pagbabalik nitong tao na 'to. Lalo pa siyang gugulo kasi iniisip mo ngayon kung itutuloy ko ba 'tong relationship na ito, mag-e-effort pa ba ako dito, or i-entertain ko na lang 'tong nagbabalik, yung gano'n na energy. So, lalo talaga siyang gugulo. Ngayon kung ako ang tatanungin mo, my dear, based sa aking pagkakaintindi ng iyong reading, mas mainam talaga, my dear, na wala kang itong pabalik na 'to, kahit anong nakaraan ninyo, 'wag mo munang entertain 'to kasi in a relationship ka pa. Ayusin mo 'tong itong relationship mo na ito, and then, sabi ko nga pag-usapan ninyo, kung kaya ninyong pag-usapan talaga itong problema lalo na sa usapin ng pinansiyal, pag-usapan talaga ninyo. Dapat may tulungan, may give and take sa loob ng relationship, my dear. And, kung hindi na talaga magwo-work, it's better na magkaroon kayo ng separation. Pero sabi nga dun sa card mo, ipaglalaban mo talaga 'to hanggang sa pinakadulo. Yun lang, gugulo talaga itong energy ng nakaraan, babalik, may magbabalik, my dear, magme-message sa'yo 'to, magcha-chat sa'yo 'to, my dear. Parang ex mo, 'no, this is energy of ex na babalik, my dear, magme-message sa'yo and magpapagulo 'to ng tibok ng puso mo. Kasi as of this moment, sini-CPR mo yung relationship, eh, sino-survive mo yung relationship. So, magko-cause talaga siya ng matinding pagkagulo, my dear, sa iyong isipan, okay? So, kung ako sa'yo, 'pag hindi nag-work 'tong relationship na 'to, huwag ka naman kaagad pumunta dito kay ex, magpahinga ka muna, 'no? Mag-recharge ka muna, magpahinga ka muna, 'no? Kasi parang ang nangyayari dito, naiipit ka sa dalawang energy. Mas maganda na magpahinga ka muna, mag-relax ka muna, mag-explore ka muna, my dear, kasi baka wala ni isa sa kanila talaga yung para sa'yo, baka parating pa lang yung parating sa'yo, okay? Baka lang naman, 'no? I'm just assuming, okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito. I think ang ilalagay ko na lang sa title na ito, diretsong ano na lang, element na lang siguro, earth sign, kasi para hindi na siya i-click nung iba pang mga zodiac sign. Ganun na lang, no? Okay. So, my dear, maraming salamat po. Ang gagaya po ng lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Thank you po.